Hello, kumusta? Welcome back to my YouTube channel. May tanong lang dito at gusto kong sagutin itong diskarte daw natin sa pagpurga at vitamins ng ating mga alagang fatteners. But before anything else, may mga nagsasabi at nagtatanong dito sa ating YouTube kung kumikita pa ba daw kasi minsan lang tayo nag-upload. Well, masasabi ko na kumikita pa rin buwan-buwan yung ating YouTube. However, hindi nga lang siya ganun kalaki, pero pwede na, no? Kaya napansin ko at na-realize ko rin, mga kabagis, nung mga times na ang tawag nito, yung mga times na na-observe ko yung mga vlogger before na talagang iniyakan, no? Kapag ma-hack yung kanilang YouTube channel, or ang iba dyan, parang talagang gagawin lahat, no? Ang iba, parang namatayan dahil na-hack yung kanilang YouTube channel. Kahit nga 5K lang yung subscribers, 10K, ganyan, talagang grabe. Gawin nila lahat para sa kanilang channel. And I realize that right now, kasi yung YouTube channel ko is almost 48,000 subscribers na. And God is good and I'm so happy kasi yung pinaghirapan talaga natin before, since Mangusin, no? Norman Mangusin hanggang ngayon, talagang mayroon tayong views. Views naman yung kitaan dahil hindi naman subscribers. However, kung mayroon kang ganang klaseng subscribers tapos araw-araw may manonood pa rin, hindi naman ganoon karami pero may manonood pa rin, talagang malaking bagay na sa amin yan ng mga vloggers, no? So, going back sa question kung ano daw yung diskarte ko sa vitamins at saka pagpurga. Ang yung purga is talagang, kumbaga, kailangan yan sa ating mga alagang fatteners para tuloy-tuloy lang yung paglaki nila. Yung bang vitamins and minerals na makuha nila sa mga binibigay nating feeds or mga vitamins nila, hindi dumiretso doon sa kanilang mga bulate kasi patay na at wala na mga bulati sa kanilang tiyan. So, talagang ma-absorb sa katawan ng baboy. And kung magawa natin yan ng constant, or tama na pamaraan, then malaking ambag sa paglaki at pagbigat ng ating mga alagang fatteners. So, regarding sa ating pagpurga, ang ginagawa ko talaga dyan, first time na mapurga ko sila, kaya ko pang buhatin. So, injectable yung aking gagamitin na pampurga. Kahit anong mga brand dyan na injectable na pampurga. And take note, mga kabagis, yung pagpurga natin, hindi yan iturok doon sa kanilang mga laman or muscle. Doon lang yan sa balat. Talagang na-observe ko yan kasi nga importanteng alam natin kung saan ibigay, saan ipadaan yung mga ini-inject natin sa kanila. Unlike sa mga vitamins, talagang sa muscle yan or mga laman nila, talagang doon mo ipadaan. Pero yung purga, sa balat lang talaga yan i-inject ng ating mga alagang biik or fatteners. So yun, yung first na bigay ko sa kanila, ang gagawin ko talaga dyan is injectable kasi kayang-kaya mo pang buhatin. Ang first bigay ko, depende yan kung talagang kinakailangan bigyan. First week pa lang mula pagkabili, binibigyan ko na. Or kung hindi naman ganoon ka problemado yung biik, maganda naman yung katawan, maganda yung kalusugan, then after 1 month, dyan pa ako magbigay. Pero kung kinakailangan bigyan ng maaga, bigyan natin ng maaga, injectable. Then next naman na bigay ko ng purga, for sure, 1 month mahigit na yan sa inyo, or magto 2 months na, hindi mo na kayang buhatin yung mga fatteners mo kasi nga mabigat na, and then masistress sila kasi takbo ng takbo, at saka problemado talaga kapag malaki na. Unless meron kang injection na yung bang parang parang tawag nila doon, parang kumbaga barilin mo, parang automatic na mag-injection na siya. Pero wala tayong ganong klaseng gamit.
So, kahit ganun, makikita ko pa rin na na-try ko yan eh. Yung mga technician natin may ganyang dala na iturok mo lang ganyan, diretso na ma-injikan. Para siyang gun, no, or pistula na i-inject mo lang, diretso mo lang ganun, iputok mo, ma-inject siya kaagad. Stressful pa rin yan sa mga baboy, na pansin ko. Kahit madali lang siya pero stressful dahil malaking karayom at saka masakit. So, ang ginagawa kong pampurga sa pangalawa, pangatlo hanggang kung may kailangang pang-apat, then ipurga natin sila sa powderized na pagpurga. So, kahit anong brand ng pagpurga na powderized, pwede ninyong gamitin. And then, every change ng feeds niyan, tuloy-tuloy na yan, na magpurga ka. So, may mga cases na ang change mo ng feeds mo is every 1 month, every 30 days, no? So, magpurga ka every 30 days. Pero kung ang pag-change mo ay 1 month and 2 weeks or 2 months, depende na talaga sa atin, discarte na talaga natin yan regarding din sa pakain. But ako, talagang pumafollow tayo doon sa feeding guide ng ating mga pinapakaing feeds. Then, dire-diretso na. Every palit ng feeds, then i-inject natin or ibigyan natin ng vitamins at the same time purga. Now, na-mention ko yung vitamins. So, ang vitamins naman, hindi naman yan talaga siya na injikan mo or whatnot. Ang vitamins para sa akin, maganda siya i-inject kapag maliit, the same sa purga. But after that, kapag lumalaki na, hinahalo ko na lang sa kanilang feeds or sa kanilang tubig. May mga cases na ayaw kong ihalo sa tubig kasi may times din na hindi ganun kalakas uminom yung ating mga alaga. So, ang vitamins magsa-stock doon sa nilagyan natin ng container mga ilang araw din. I don't know kung maganda ba yan or ano ba yan sa inyo, but for me, hindi siya kumbaga ideal na maiwan doon for how many days kasi nga chemical din yan, hinahalo mo sa tubig, do may mga reactions and all. So parang for me mas safe para dire-diretso ng dire-diretso ng maubos, ihalo mo na lang sa kanilang feeds. So ang advice ko para mahalo mo yung vitamins doon na powderized, then i-mix mo siya or gawin mo siyang wet feeding. So yun yung ginagawa natin at napakaganda talaga ng resulta sa ating mga baboy once consistent yung ating pagbigay ng purga, and then yung pagbigay din natin ng vitamins. Yung vitamins na powderized na sinasabi ko, in 1 week pwede ko siyang mabigyan ng 2 or 3 times. Depende talaga yan. And then kung tingin ko naman na napakalakas kumain na, kung talagang walang paglagay mo ng feeds, ganyan, hindi sila talaga mapapanisan or hindi maiwanan ng kahit konting feeds dyan sa kanilang pagkainan, then for me, hindi na kailangang i-vitamins yan. Ang vitamins talaga is yan, supplement para magana yung pagkain nila. Pero kung magana naman, then purga, dire-diretso mo na yun sa purga every palit mo ng feeds. Ang akin na lang naman is yung vitamins natin is depende kung kailangan ba talagang i-vitamins or not. So yun lang yung aking masasabi doon regarding sa diskarte ko sa purga at saka sa vitamins. And yun, thank you so much for always watching sa ating mga uploads, and thank you sa mga questions nyo, kapagis.